Munting kapatid. Sumuko ka na. Humarap ka sa akin sa lakas ng loob. Mag-ingat kayo mga kuya. Ilang ulam ba kinain mo? Lasing na lasing ka na? Pumapalibot ang maitim na usok, nawawala sa sarili. Baka nabalikan ng masamang espiritu. Bata, bumaba ka. Delikado dyan sa taas. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Pasensya na, nakalimutan kong bawiin ang aking kapangyarihan. Huwag kang gagalaw. Kanina, parang nawawala ka sa sarili. Malamang side effect ito ng Peach Blossom Calamity. Matutulungan kitang malampasan ito. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Fubao mula sa White Cloud Temple. Ikaw pala ang inapo ng pamilyang Lu. Kaya pala may kakaibang pakiramdam ng pagiging malapit. Ako ang dakilang ninuno ng pamilyang Lu. Apo, tumayo ka na. Sige na, munting bata. Wala akong pakialam. Saan ka galing, estafador? Umalis ka na. Hindi ako naniniwala sa anumang Peach Blossom Calamity. Anong apo? Anong kalokohan yan? Luye, walang oras para mag-aksaya. Dalhin mo ako para makilala ang bagong butler mo. Luyi, paano mo nalaman ang pangalan ko at ang bagong butler? Hayaan mo na. Halika na. Sabi ko na nga ba, wala siyang itsura ng isang master. Baka siya, ang nagtanong-tanong tungkol sa akin ng maaga. Ako ay, napakadaling nagdala sa kanya dito. Sa tingin ko ngayon, isa lang siyang maliit na estafador. May halo nga. Mali ang kinuha mo, bata. Iyon ang kape ni Young Master Lu. Hindi pwedeng uminom ng kape ang mga bata. Gusto na gusto ko ang kape. Iinom talaga ako. Hindi pwede. Kapag uminom ang batang to, malalaman ang sikreto. Ingat. Tingnan mo ang magandang ginawa ng butler mong babae. Ano? Ano to? Ang kadiri. Butler Lin, may nilagay ka ba dito? Wala, hindi ako, hindi. Ayaw mong aminin, no? Sa maliit mong bag na ito, paano nakapaglabas ng ganito kalaking salamin? Sa harap ng aking pagiging matapat, at pag-amin sa kasalanan, pagbubukas ng puso, at katapatan, tingnan natin kung aamin ka. Sabihin mo, anong nilagay mo sa kape? Ang walang kapantay na romantiko habang buhay. Special limited edition. Tubig ngiyaw ng baliw na pag-ibig. Tubig ngiyaw ng baliw na pag-ibig. Ano ba to? Pipili ang tagapagpakain ng taong gusto niyang mahalin. Kapag ininom ito ng taong iyon, sa loob ng 77 araw, magiging lubos na siyang magmamahal sa tagapagpakain. Yun lang ba? May side effects ba? Ang taong uminom ay malimit na malilito, hihilo, at mawawala ng kontrol sa katawan. Sakto, di ba? Kanina nang muntikan mo na akong mabangga, ganyan ka nga. Ano nang gagawin ko? Anong sinabi ko kanina? Inamin mo na kanina. Hinaluan mo ng... Habang buhay na dakilang binhi ng pag-ibig, espesyal na limited edition na potion ng pag-ibig ng Mingming. Tama. Iyon na, yun. Sabihin mo, ano ba talaga ang gusto mo? Ako ang nagkamali. Sobrang mahal lang kita, kaya naniwala ako sa sinabi ng manggagamot na iyon. Binili ko sa kanya ang potion ng pag-ibig ng Mingming, at dahil sa kahibangan, ginawa ko ang mga bagay na to na hindi dapat. Paumanhin, Ginoong Lu. Ate, mabuti nang aminin mo ang pagkakamali mo at magbago. Ang pinakamahalaga ngayon ay ituwid ang mali.
Putulin ang pinanggagalingan ng potion ng pag-ibig ng Mingming para maiwasang madalas din ang ibang babae. Ate, naaalala mo ba kung ano ang itsura ng manggagamot na iyon? Kakaiba. Bakit hindi ko maalala ang itsura ng manggagamot na iyon? Ayos lang, ako na ang bahala. Painumin mo siya nito sa loob ng 77 araw. Tiyak na magmamahal siya sa'yo. Itong masamang manggagamot, gamit ang kapangyarihan ng kanyang kasangkapan, hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mukha. Naku, bumalik na ang epekto ng potion ng pag-ibig ng Mingming. Naku, nagbalik sa akin ang epekto ng love potion. Salamat, Tay. Walang anuman, tawagin mo na lang akong master. Salamat, Master. Kasalanan ko ito, ako ang may gawa. Handang-handa akong tanggapin ang anumang parusa. Young Master Lu, magre-resign na ako. Hindi na ako magiging pabigat sa inyo. Ate, nakita kong totoo ang pagsisisi mo. Tiningnan ko ang kapalaran mo. Nasa Kyoto ang tunay na lalaki para sa'yo. Sige, naniniwala ako sa'yo, Master. Pupunta ako sa Kyoto para magsimula ng bagong buhay at hanapin ang tunay na pag-ibig para sa akin. Ikaw na bata, sa murang edad mo, ang galing mo na. Murang edad? Ay naku, apo kong tanga. Sinabi ko na ako ang ninuno ng pamilya Lu. Bumaba ako rito para tulungan ang pamilya Lu na malampasan ang kanilang kapalaran. Hindi ka pa rin naniniwala at ako pa ang pinakamagaling na estudyante ng aking guro. Hindi lang konting galing ito, malaking galing ang meron ako. Apo kong tanga, ang kakaiba pakinggan. Pero kahit ano pa ang sabihin, kahit sino ka man, mas bata ka sa akin, dapat tawagin mo akong kuya. Panaginip mo yan. Tatawagin na lang kita ng Xiaoye. Ikaw naman. Pwedeng tawagin akong master o ninuno. Master, baka swerte mo lang ngayon, ganoon lang yun. Hindi swerte yan, kundi kakayahan ko. Yee. Hoy, saan ka pupunta? Sa aking katawan, idadaan ang kidlat. Nakita mo na? Ang tindi naman ng kidlat na yon. Saan ito? Hindi ba ito ang address ng tito ko? Bahay ng tito mo? Ano, may nangyari sa tito ko? Baka gusto mong maghilamos muna. May masamang espiritu. Mukhang hindi ganoon kasimple ang sakit ni Cholu. Malubha na ang sakit ni Tio. Maging mabait ka mamaya, huwag kang, hoy. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Ganun nga, napakasama talaga. Ate. Kuya, ganito na ang kalagayan. Baka pwede tayong maghanap ng manggagamot para magsagawa ng ritual. Oo nga, ngayon, kahit anong mangyari, subukan natin ang lahat ng paraan. Hanapin mo na ngayon ang manggagamot. Maria, mag-isip ka ng maayos. Anong ritual? Panloloko lang yan sa mga tulad ninyong matatanda. Tigilan mo na yan. Huwag mo nang pahirapan pa si tatay. Tama, matagal nang may sakit si tatay. At hindi pa rin gumagaling. Siguradong nahihirapan siya. Ang dapat nating gawin ngayon, ay palayain na siya sa hirap. Wala na bang pag-asa? Huwag kayong makinig sa kalokohan nila. Wala namang sakit si Cholu. Huwag kang makinig sa kanilang mga kalokohan. Si Cholu ay walang sakit talaga. Sino po ito? Ako si Fubao. Pwede niyo akong tawaging master.
Saan galing ang batang to? Huwag kang makialam dito. Maglaro ka na lang sa labas. Bata ka lang, nagpapanggap pang master. Baka punitin ko ang diaper mo. Tunay na master ako, walang daya. Narinig ko, napakagaling ng master mula sa Bayan Temple. Tingnan mo ang master na ito, napakabata pa, pero ang lakas ng dating, parang Diyos. Master. Sabi mo, walang sakit ang asawa ko, pero bakit hindi siya nagigising? Tulungan mo naman siya. Kalmahan lang, panoorin niyo ako. Gumalaw ang kamay. Gumalaw ang kamay niya. Anak. Baka ito na yung. Ito na yung sinasabi nilang. Ginamit ang enerhiya ng anak para pahabain ang buhay ng magulang. Tiyak na dahil sa pagiging mabuting anak ni Zio, naantig ang langit, at dahil malalim ang kaalaman ng master, kaya nabuhay muli ang kuya, mula sa pagkamatay. Kung may anak akong ganyan Cab 8, wala na akong hihilingin pa. Oo nga, napakabuting anak talaga. Anak ko. Bakit ka naman ganoon kababo? Kahit gusto mong iligtas ang buhay ng tatay mo, hindi mo dapat ipagpalit ang sarili mong buhay. Huwag mong gawin yan, hindi ko kaya mawala ka. Anong mabuting anak? Si Tiolo ang naging ganito dahil sa kanya. Paano nangyari yon? Hindi ba't siya ang nagtiis ng sakit para sa kanyang tiyuhin? Kaya gumising ang tiyuhin. Master, maawa ka. Tulungan mo ang anak ko. Anak. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, hindi kita ililigtas. Ikaw, karapat-dapat ka bang magligtas sa akin? Ako lang ang makakapagligtas sa sarili ko. Zio, anong ginagawa mo? Papatayin mo ba ang tatay mo? Anak. Master, tulungan mo ang anak ko. Tiyak na inaalihan siya ng masamang espiritu. Hindi malinaw ang isip niya. Paano niya masasaktan ang sarili niyang tunay na ama? Hindi si Chuhin Lu ang may malubhang sakit, kundi si Lu Jiu. Alam niyang kaunti na lang ang natitirang buhay niya, kaya naghanap siya ng manggagaway upang ilipat ang buhay ng kanyang ama sa kanyang sarili. Ito ang tinatawag na panghihiram ng buhay. Kapag nagsimula na ang panghihiram ng buhay, ang magiging resulta ay siguradong mamamatay ang isa. Kaya kanina lang, nagmamadali siyang patayin ang kanyang ama. Walang utang na loob na anak, tama ba ako? Bata pa ako. Ayokong mamatay, matanda na siya. Kaysa ibigay sa iba, ibigay na lang sa akin ang buhay niya. Anong masama doon? Nababaliw ka na ba? Tunay niyang ama yan. Zio, paano ka naging ganito kabagsik? Ngayon, tuluyan nang nasira ang panghihiram ng buhay. Lu Jiu, tapos na ang buhay mo. Maria, dapat nating palayasin ang ganitong makasarili, mabagsik na tao, mula sa pamilya Lo at hayaang mamatay. Huwag na kayong magsisihan. Pareho lang kayong dalawa. Wala ka ring kwenta. Ang pumatay sa tatay ay si Lu Ziyu. Bakit mo ako hinihila? Ang pumatay kay Uncle Lu ay hindi lang si Lu Jiu ang nag-iisa. Kasama ka rin. Bakit niyo ako tinitingnan? Seryoso ba kayo? Ginagawa niyong master ang batang to. Kunwari may kakayahan ka, at nakita mo ang masamang plano ni Lu Ziyu. Eh kung nahanap na ninyo ang tunay na salarin, bakit hindi pa nagigising ang tatay ko? Mukhang wala ka rin namang magagawa. Tama po, master. Kanina lang, gumalaw lang ng kaunti ang kamay ng asawa ko. Kung nabasag na ang panghihiram ng buhay, bakit hindi pa rin siya nagigising? Kumusta? Kaya ba? Gising na siya. Totoo, gising na siya. Bangkarote na kami. Bangkarote na ang pamilya namin. Talagang matigas ang ulo mo. Ang sakit ng ulo ko. Sasabihin mo ba o hindi? Tigilan mo na. Sasabihin ko. Ang totoo. Ako rin ay humiram ng kapalaran ng tatay. 3 buwan na ang nakalipas. Napansin kong si Lu Ziyu, na dapat ay malapit ng mamatay.
ay himalang gumaling. Napakakaiba talaga. Kaya't lihim kong sinundan siya, hanggang sa isang maliit na kagubatan. Guro, salamat sa iyong paraan ng paghihiram ng buhay. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Ngayon, hintayin na lang natin na mamatay ang matandang lalaki. Para ganap ko nang mahiram ang kanyang buhay. Upang ako'y mabuhay ng matagal. Kaya pala buhay na buhay pa si Lucio. Hiniram pala niya ang buhay ni tatay. Kailangan kong sabihin ito kay nanay, at palayasin ang walang utang na loob na ito. Buhay, kayamanan, kapangyarihan. Kung handa kang magpalit, walang hindi mo makukuha. Oo. Guro. Gusto kong magtamasa ng walang katapusang kayamanan at karangyan. Ano ang gusto mong ipagpalit? Kaya, ipinagpalit mo ang swerte sa negosyo ng iyong ama para sa iyong sarili? Mula noon, ang negosyo ni Cholu ay nalapit ng mabangkarote. Sino ba ang may kasalanan? Iniisip niya na ang ari-arian ay para lang sa anak na lalaki. Kinuha ko lang ang nararapat sa akin. Kayong dalawa, isa sa kim sa buhay, isa sa kim sa pera. Bilang mga anak, hindi kayo nag-alaga sa inyong mga magulang at gumawa pa kayo ng ganitong masasamang paraan. Tapos na ang inyong kapalaran. Guro, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Ziyu, Zixu. Talagang kayo ang may gawa ng inyong kapahamakan. Gantimpala sa kasalanan, hindi ko rin ito mababago. Ang masamang pari na ito talagang hindi nawawala. Kailangan kong hulihin siya. Lalong tumindi ang kulay. Habang lalong tumitindi ang kulay, lalong lumalapit ang aking kapahamakan. Ano ang palatandaan ng kapahamakang ito? Dito nakatira ang pinsan kong babae. Ano? May sakit ang nanay ko, halika. Aray, Nanay, anong nangyari sa'yo? pumunta ako ngayon sa bahay ng pinsan mong babae. Pagkatapos kong umuwi, masakit na masakit ang ulo ko. Uminom na ako ng gamot, pero hindi pa rin gumaling. Sabi ng pinsan mo, simula nang lumipat siya sa bagong bahay, lahat ng pumupunta sa bahay niya ay nagkakasakit. Aray, ano ba yan? Bahay ng pinsan? Hindi yan sakit. Nilalapitan ka ng masamang espiritu. Tabas, mas magaan na ba ang pakiramdam mo? Nga, hindi na sumasakit ang ulo ko. Ay naku. Sino tong maliit na batang ito? Ako si Pubao mula sa Bayon Temple. Kumusta po? Tawagin niyo na lang akong master. Ay, apo. CJ. Salamat, master. Nanay, huwag mo nang pansinin si Fubao, medyo kakaiba lang magsalita. Pero kahit bata pa siya, malalim na ang kaalaman niya sa Taoism. Tama na, huwag ka nang mambola. Dalhin mo na ako, tingnan natin ang bahay ng pinsan mo. Pasensya na. Wala na talaga akong lakas. 3 araw na akong hindi makatulog. Kapag ipinikit ko lang ang mga mata ko, nananaginip agad ako ng masama. Simula nang lumipat kami sa bahay na ito, hindi mapalagay ang buong pamilya. Palagi pang may mga kakaibang nangyayari. Nagpatawag na rin kami ng pari para magritual. Pero wala pa ring epekto. Lahat ng may buhay kapag pumasok sa bahay na ito, dadaanan ng masamang espiritu. Kaya napakalakas ng kapangyarihan nito. Ito yung tinatawag na bahay na sinasabing multo. Kaya pala, parang nakakakilabot talaga dito. Parang may nakatingin sa akin sa dilim. Yung silid-aralan. May lihim na silid pala.
Walang bangkay dito, no? Mauna na ako. Kung totoo ang laman nito, na may multo o kung ano, ikaw na bata, huwag mo nang panoorin, baka magkaroon ka ng trauma. Nga, aking munting apo. Huwag sana kitang matakot. Dito ka sa likod ni Lola. Ang babait ninyo talaga. Ako, ang inyong munting ninuno, ay labis na nalulugod. Pero isa akong master, wala akong hindi pa nakikita. Buti na lang. Walang bangkay. Fubao, ayos ka lang ba? Ganito pala ang nangyari. Kaya pala napakabigat ng galit niya. Kung matutulungan natin siyang maghiganti, baka makapag-reincarnate na siya ng maaga. Hindi na siya matrapik dito. Ma, napakadelikado na, sumusunod ka pa rin sa amin. Ay nako, alam mo ng delikado. Dinala mo pa ang bata. Nag-aalala lang ako sa inyo. Sabi na nga, hindi ako bata. Ako ang dakilang master. Walang mangyayaring masama. CJ, master na bata. Hindi kaya yun yung lalaking ng babae at nagtulak sa kanya mula sa balkonahe. Tama, siya nga. Kapag naayos na natin tong lalaking to, yung babae sa loob ng bahay, ay makakaalis ng mapayapa. Hay, paano mo siya ayusin? Kahit na malakas ang powers mo, hindi mo naman pwedeng. Masyadong mura yon para sa kanya. May iba akong plano. Ikaw, nagagawa mo pa lang, mag-anyo ng ibang tao. May totoong kapangyarihan ka ba? Ngayon, naniniwala ka na sa akin. Ayon sa aking guro, likas na matalino ang aking ugat. Ganitong mahika ay walang kahirap-hirap sa akin. Gagamitin ko ang anyong ito para takutin ang lalaking manloloko. Mahal, hinahanap kita. Pasensya na, pasensya na. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Ang sakit ng paa ko. Nakakainip. Ang bilis naman na himitay. Kung muling gagawa ka ng masama sa babae, ang munting tauhang ito ang parurusahan sa iyo. Para sa bawat sandali, maalala mo ang pangyayaring ito. Nako, ang galing-galing mo, maestro. Salamat, baby. Kagabi, sa wakas, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko inakala na ang maliit na batang ito ay napakagaling pala. Walang anuman, tawagin mo na lang akong master. Ang pagpapalayas ng masasamang espiritu ay trabaho ng isang master. Ang maliit na batang ito namin. Kahit nakakaiba ang mga sinasabi niya, may mga pambihirang kakayahan siya. Kumusta, master? Narinig ko na bumaba ka para magsanay, at wala ka pang matitirhan. Bakit hindi ka nalang tumira sa amin? Siyempre, bahay ko rin yun. Baby. Master, tulungan mo ako. Pakiusap. May kliyente. 3 araw na ang nakalipas. Si second child. Bigla na lang kumikilos ng kakaiba. Si second child ay medyo malikot. Karaniwan lang ang mga grado, pero sumusunod naman siya. Hindi pa ito nangyari dati. Master, ano ba talaga ang nangyayari? Are, ang mga kilos ni Erbao ay ang kakaiba. Parang, Isang pusa. kaya pala. May napansin ka ba? Hindi ito ang anak mong si Erbao. Ano? Diyan ang totoong Erbao mo. Ibig mong sabihin, nagpalit ng katawan ng pusa at si Erbao. Matagal ka nang sumusunod sa akin, may natutuhan ka na rin. Si Erbao ang nasa katawan ng pusa. Ang pusa naman ang nasa katawan ni Erbao, kaya nga ang mga kilos ni Erbao ay napakakaiba.
Grabe, ang hirap paniwalaan. Hindi ka naniniwala? Kunin mo ang pusang nasa bintana, ibabalik ko sila sa dati. Huwag kang matakot, munting pusa. Malapit ka nang makabalik sa sarili mong katawan. Hoy, Bakit tumakbo ang pusang ito? Tumakbo ang pusa dahil sa sinabi ko. Mukhang ayaw ni Erbao na bumalik. kung totoong si Erbaw ang nasa katawan ng pusa, sino kaya ang pumalit sa kanya at bakit siya tumakbo? Erbaw, bakit ayaw mong bumalik? Ito. Aray, huwag kang mag-alala. Baka naman, pwedeng manatili muna dito sina Dabo at Erbao. Si Fubao natin ay napakamakapangyarihan. Mag-iisip siya ng paraan para mapabalik sila. HMM. Kakaiba, ano ba ang hinahanap niya? Anong ginagawa mo, kapatid mo yan? Isa ka lang, impostor! Naniniwala lang ang nanay ko sa kalokohan mo. At saka, kahit totoong kapatid ko ang pusang ito, palo pa rin siya sa akin. Payo ko sa'yo, pauwiin mo na kami. Kung hindi, huwag kang magalit kung gaganti ako. Sa wakas, lumabas din ang tunay mong ugali. Sa harapan, mabait at matalino. Pero sa totoo lang, isang duwag na demonyo ka. Ayaw bumalik ng kapatid mo, malamang ikaw ang may kagagawan. Wala rito ang tito ko. Ano naman kung alam mo? Sino ang maniniwala sa'yo? Isang batang 6 na taong gulang. Hintayin mo lang. Kung ipagsasabi mo ito, hindi kita palalampasin. Erbaw, nakakapagsalita ka na. Ang galing, nakakapagsalita na talaga ako. Erbaw, bakit ayaw mong bumalik? Laging inaapi ako ng kuya ko. Pag naging kuting ako, mabilis akong tumakbo. Hindi ako maabot ng kuya ko, kaya hindi niya ako maaabot. At pag naging kuting ako, hindi na kailangang pumasok sa eskwela. Laging kinukumpara ni mama ako at si kuya. Hindi ako masaya kahit kaunti. May paraan ako para maparusahan ng kuya mo. Para hindi na siya mangahas na manakit sa iyo. Totoo ba? Totoo. Ikaw, humarap ka pa? Panoorin mo ito. Nagpapanggap ka lang. Tingnan mo, paparusahan kita. Aray! Ikaw namang kukulam. Anong uri ng salamangka ang ginawa mo sa akin? Mula ngayon, kapag sinuntok mo ang iba, ang suntok na iyon ay babalik sa iyo. Kaya, kung muling mangahas kang manakit ng tao, mag-isip-isip ka muna. Tara na. Guro. Erbaw, pumayag ba siyang bumalik? Naayos na ang lahat ng dapat ayusin. Pumayag nang bumalik si Erbao. Nanay, nakauwi na ako. Erbaw, sa wakas nakauwi ka na. Grabe ang pag-aalala ko. Maniwala ka man o hindi, sa mga susunod na araw, kailangan mong mag-ingat sa mga estrangherong hindi mo kilala. Kung hindi, malulugmok ka sa kapahamakan. Magkikita pa tayo sa hindi magtatagal. Guro, biglang hinimatay si Dabaw. Ano ang ikinababahala mo? Gusto kong maging top 1 sa buong grade. Gusto kong lahat ng tao ay magbago ang tingin nila sa akin. Kung kaya mong magbigay ng kaunti mula sa iyong batang buhay bilang kapalit sa susunod na 20 taon. Ikaw ang laging number 1.
3 kaluluwa, 7 espiritu bumalik sa inyong katawan. Dabaw, nagising ka na rin. Guro, salamat po. Salamat po. Ako ang may mali nun. Huwag po sana kayong magalit sa akin, guro. Sige na, sige na. Ang pag-amin sa pagkakamali at pagtanggap nito ay isang mabuting bagay. Yung masamang pari na naman to. Naglakas loob siyang mag-isip ng masama sa mga bata. Fubao, yung bulaklak sa kamay mo, bakit lalong tumitingkad ang kulay? Lalong nauubusan na ng oras. Hindi ko alam kung anong masamang mangyayari pa. Ito ang bagong hotel ng pinsan ko. Ngayong gabi ang grand opening. Ipapasyal kita. Kuya, ito ba yung sinasabi mong munting diwata? Isang maliit na bata. Ganoon ba kagaling? Kumusta? Ako si Fubao. Galing ako sa Bayonguan. Pwede mo akong tawaging master. Munting bata, hindi maganda ang magsinungaling. Mukha kang 6 o 7 taong gulang lang. Paano ka magiging master? Huwag kang ganyan. Si Fubao talaga ang pinakamalakas na nakilala ko. Sige, tingnan mo nga ang swerte ko. Sa pera, paalala lang. Mahigit 150 hotel. Ang tulad nito ang meron ako. Baka nga, sa hindi magtatagal, mahigitan na kita, kuya. Panaginip lang yan. Bankrupt. Bankrupt. Bunso, alam mo ba kung gaano karami ang pera ko? Paano ako mabubuwisan? 3 milyon ang nagagastos ko sa isang araw, 100 taon. Baka hindi ko pa maubos yun. Kaninong anak to? Ang lakas ng loob mong sabihing na bankrupt si Jilu. Sa ganitong masayang okasyon, ganito ka pa magsalita, lumabas ka na. Kuya, ipagtatanggol mo pa ba itong maliit na sinungaling? Naniniwala ako sa kanya. Hoy, sandali, master. Parang nag-aaral ng Sichuan face changing, no? Kanina ang yabang mo. Anong nangyari? Talaga bang nabankrupt ka na? Master, kung ganito ang mangyayari, baka mabankrupt talaga ako. Master, pakiusap, magbigay ka ng direksyon sa akin. Gagawin ko ang lahat, mas tapat pa ako kay kuya. Susunod ako sa iyo sa lahat ng bagay. Tanggapin mo ang aking paggalang. Tumayo ka na. Dahil pinsan ka ni Luye. Tutulungan kita ngayon. Napakasama ng feng shui ng hotel na ito. Sinasara nito ang pintuan ng kayamanan. Ang puno ng pera doon, mali ang pagkakalagay niyan. Anong gagawin natin? Bayad. Ilibing mo ito. Sa likod ng hotel, sa ilalim ng puno ng peach, sa loob ng 49 na araw para muling mabuksan ang iyong daan sa kayamanan. Ilagay mo ang punong iyon sa kaliwa. Ang isa naman, ilagay mo sa dakong likuran. Guro, tumaas nga ang stocks. Ang galing talaga. Kung ganito ang magpapatuloy, hindi magtatagal. Paano nangyari ito? Alam ko, nagpapanggap ka lang. Tama nga. Noong una, sinumpa mo si Boss Lu na mabangkarote. Pero nangyari talaga ang sinabi mo. Matagal kang nagritual. Pero hindi gumanda ang sitwasyon. Lalo pang lumala. Hindi ba't isa kang scammer? Ano na ang nangyayari, Xiao Shenxian? Delikado. Nararamdaman ko ang isang napakalakas na puwersa. Doon pala ang pinagmulan. Master, huwag mong hawakan yan. Bakit? Ang ugat ng pagkabangkarote mo ay nasa paso ng bulaklak na ito. Kung hindi ito maaagapan, ang 3 milyon mo araw-araw, nagagastusin mo sa loob ng 100 taon. Baka bigla na lang mawala yan. Parang mawawala lang yan bigla. Binigay sa akin ito ng online girlfriend ko. Sabi niya, magkita kami kapag nalanta na ang bulaklak. Kailangan kong ingatan ng halaman na ito. Ito ang simbolo ng aming pagmamahalan. Ay nako.
Ulol sa pag-ibig. Wala nang pag-asa. Pumili ka, pera o pag-ibig. Ito yung bag na humihingi ng pera. Sabi nila, ito ay isang napakasamang ritual na pumuputol ng daan ng pera ng tao, maliban kung ikaw ay isang master na may malalim na kapangyarihan. Kung hindi, hindi mo mapapasunod ang maliit na tao na humihingi ng pera sa bag. Halimaw, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Bumalik na lahat ng pera. Talagang bumalik na lahat. Hindi ko inaasahan na itong batang babae. Napakagaling ng kanyang kakayahan. Ngayon ay nakakita ako ng hindi pangkaraniwan. Hindi ko inaasahan. Itinuring ko siyang parang baby. Siya naman ay gustong kunin ang aking pera. Hindi na ako maniniwala sa pag-ibig. Ako si Luzero, mula ngayon, isasara ko ang aking puso at itatakwil ang pag-ibig. Magtatalaga ako ng buong buhay sa aking karera. Sino ang nasaktan ng puso ng aking kapatid? Huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kita ng kuya mo na hanapin ang na online girlfriend na kumuha ng iyong pera. Huwag nang mag-imbestiga. Ang online girlfriend ay dumating na. Ay, lalaki. Siya talaga yung taong nakarelasyon ko online. Master, hindi ka nagkakamali. Namumula ang mga mata niya at kakaiba ang kilos. Ito ang epekto pag nasira ang bag ng kayamanan at sinapian ng malignong espiritu. Yung online girlfriend mong nagbigay sa'yo ng paso, siya ngayon sigurado. Lumabas ka! Kung hindi, huwag mong sisihin ang master kung magiging marahas ako. Fubao, mag-ingat ka. Mukhang hindi ito mabait. Okay ka. Tulungan mo ako. Nagtagumpay tayo. Salamat sa master. Nakaligtas tayo sa masamang espiritong ito. Ako kasi noon. Ako ang nagkamali. Nagkasala ako sa master. Sana mapatawad mo ako. Maliit na bagay lang yan. Huwag mo nang isipin. Ang video sa hotel noong isang araw ay na-upload na online. Ngayon, lampas 1 milyon na ang views nito. Fubao, sikat ka na ngayon sa internet. Pero may isang pari na manggagamot na naghahamon sa'yo. Pari namang gagamot? Painumin mo siya nito sa loob ng 49 na araw. At siguradong magkakagusto siya sa'yo. Buhay, kayamanan, kapangyarihan. Kung handa kang magpalit, walang hindi mo makukuha. Kung kukuha ka ng konti, ng iyong batang buhay, bilang kapalit. Sa susunod na 20 taon, ikaw ang laging magiging number 1. Siyempre ba yung masamang pari na di nakikita ang muka? Mga kapamilya, mga baby, sa mundo ng internet, totoo man o peke, sa isang video lang, ang batang di natin kilala, ay nakakuha ng ganitong atensyon. Talagang katawa-tawa, bilang isang hindi kilala, na matandang pari na buong buhay ay nagsisikap sa pagsasanay. Nagdududa ako sa video na ito, kaya nagpa siya akong hamanin siya. Magkita tayo sa susunod, para ipakita ang kanyang tunay na mukha. Para malaman ang susunod. Paki-follow, magkita tayo sa susunod. Ganyang tao, naghahanap lang ng atensyon para magpa-impress. Huwag mo nang pansinin. Ang masamang pari na ito ang tagal nang nagtatago sa likod, sa wakas lalabas na. Siyempre, haharapin ko siya. Naalala mo noong panahon, halos patay na ang pamilyang iyon, at walang magawa ang ibang pari, ako lang ang biglang tumayo. Noon pa lang, nagmamatigas na ako, kahit kapalit ay ang buhay ko. Ililigtas ko pa rin. Wow, ang galing. Ang galing talaga. Dugo ko. Kasama ang 100 taong ginseng, at katas ng 10,000 taong snow lotus, ang ginamit kong panggawa ng anteng-anteng. Doon ko lang napigilan ng masamang espiritu, at nailigtas ko ang pamilyang iyon. Kawawa naman sila.
Ayos. Ang galing. Ang husay. Ayos. Ang galing talaga. Marami akong nagawang anteng-anteng noon, at ito na lang ang natira. Dati, napakamahal nito. Pero ngayon, dahil may pagkakataon tayo, 2,000 piso bawat isa. Ibinibigay ko na lang sa inyo. Ayos. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Bigyan mo ako ng isa. Akala ko kung sino, masamang salamangkero na walang awa. Pero sa hitsura, isa lang pala siyang matandang manloloko na naglalakbay. Eh! Huwag kayong matakot. Kakayanin siya ng matandang pari. Matandang pari, bakit ka tumatakbo? Baka masyadong madyugo ang eksena. Natatakot siyang matakot tayo. Kaya inilayo niya sa ibang lugar. Tulong! Tulong! Ito yon, nagpawala ito ng katinoan niya. Paulit-ulit siyang nananakit. Ikaw yung bata, sa video. Ako si Fubao. Mari mo akong tawaging master. Wag na pari, mandaraya ka at manloloko. Nangahas ka pang hamunin ako. Kung gusto mong makaalis ng ligtas, isauli mo ang perang ninakaw mo at pangakuan mong hindi ka na muling manloloko. Kung hindi, Master, isasauli ko na ang pera. Hindi na ako muling gagawa ng ganitong kalokohan. Batang hamog, akala mo ba mahina ako? Sasabihin ko sa'yo, ginamit ko ang pinakamahusay na anteng-anteng. Ito ay anteng-anteng ng pagkalimot. Pagkalipas ng 10 minuto, malilimutan mo na ang lahat tungkol sa akin. Hahaha. Ate, mali talaga ako. Kanina, nabalewala ako ng multo. Pakiusap, maawa ka. Patawarin mo ako ulit. Ayaw ng mabuting pakikitungo. Gusto ng masama. Fubao, itong masamang pari. Paano mo ito haharapin? Hindi ako nag-aalala. Pwede muna nating bugbugin siya ng malakas. bugbugin siya. Mas mabuting putulin ang kanyang pinagkakakitaan. Ipalamang sa lahat, siya ay isang manloloko. Sa master. Tapat at simple, aminin at pag-aanin ang parusa. Sabihin ang totoo ng buong puso, sa harap ng salamin ng katotohanan, hindi pa rin umaamin ang totoo? Aminin ang totoo. Mga kaibigan, mga mahal ko, pasensya na sa inyong lahat ha. Estudyante lang ako ng pagsasamantala, isang manloloko. Sa susunod, huwag na kayong bumili ng mga anteng-anteng ko. Mula ngayon, magre-retire na ako sa internet. Pakitingnan ninyo ako. Mahal ko kayo. Sino kayo? Mga tao lang. Nasaan ito? Hindi ba't nasa bahay lang ako kanina, nagbebenta ng anteng-anteng? Sino ang nag-post nitong video ng pagre-retire ko? Ang mga taga-sunod ko. Ang pera ko. Array. Phoenix Tower. Ano ito? Parang ito ay isang lugar ng negosyo ng mga antigo at lumang painting. Tara, tingnan natin. Wow, ang ganda-ganda. Parang magiging sobrang saya ng susunod na auction. Fubao. Kung may magustuhan ka ngayon,
Bibilhin ko yan para sa'yo. Salamat, Lola. Ako ang dakilang apo. Paano ko matatawag na Lola ang mas nakakabata sa akin? Pero ang bait-bait talaga ni Lola sa akin. Ikaw yung batang kasama ni Loye? Lu Zendong. Hindi ba't pinalayas ka na ng pamilya Lu? Wala kang pakialam sa mga bagay ng pamilya Lu. Tama. Ang mga bagay tungkol kay Fubao. Huwag kang makialam. Anong klaseng ugali yan? Kahit paano. Tito mo ako. Anong titigan mo ng ganyan? Walang amang hayop. Talagang walang modo. Ang madilim na noo ay senyales ng malapit na kapahamakan. Ay, hindi ka na magtatagal. TSK. Akala mo maniniwala ako? Isa ka lang namang manggagansyong palaboy. Dongge. Itong batang babae, may kakayahan talaga. Siya yung master na galing sa Bayangguan para magsanay. Ano man siya, batang hamog, ipaparamdam ko sa'yo kung mas matigas ang buhay mo, o ang kamao ko. Magsisimula na ang ating auction. Maaari pong maupo ng maayos. Ang susunod ay ang unang item para sa araw na ito. Larawan ng magandang babae. Gusto ko. Gusto mo? Bilhin natin. Dalhin natin para kay Fubao. May bahid ng dugo ang larawang ito. Ano na ang gagawin natin? Kunin natin ang litrato, kaya ko ito. Hayaan nating lumabas ito. Baka may masaktan na naman. Ginoong Luye. 2,000,000, isang beses. Ginoong Lu Shendong. 3,000,000, isang beses. Nakakainis talaga. Wala talagang takot sa buhay. Ang bastos niya sa'yo, kaya gusto mo siyang mabuhay o mamatay? Ikaw ang bahala. ₱5,000,000. Talagang karapat-dapat kang maging apo ng mga Lu. Mabuti ang ugali mo. 10,000,000. Anong nangyari? Nag-aagawan talaga ang dalawang to. Akin na ang larawang ito. Napakasama ng palad ng larawang ito. Kung mabibili mo ito, tiyak na mapapahamak ka. Maniwala ako sa'yo, mga kasinungalingan yan. Sige na nga. Kung gusto mo talaga, kunin mo na. Basta huwag kang umiyak at lumapit sa akin pagkatapos. Ginoong Lu Sendong. 10,000,000, isa. 10,000,000, dalawa. 10,000,000, tatlo. Binabati kita, Ginoong Lu Shendong. Matagumpay mong naibili ang larawang beauty portrait. Kanina napansin kong maitim ang kutis ng noo niya. Sinabi kong may kapahamakang darating. Peke lang yon. Pero ngayon, totoo na. Mas maaga pa kaysa sa inaasahan ko. Anong ginagawa mo dito? Guro, tulungan mo ako. Gusto akong patayin ng larawang ito. Pasok ka! Guro, dapat nakinig na lang ako sa'yo. Napakasama ng larawang ito. Hindi masunog, hindi matanggal. Hindi pa nagtatagal nang makuha ko ito. Nagsimula nang magkaroon ng sugat ang balat ko. At may kasamang mabahong amoy. Ang kulay ng larawang ito, lalong sumisigla. Sinabi ko na sa'yo, magaling ang apo kong si Fubao. Ayaw mong maniwala, sinumpa ka tuloy. Pansamantala lang ito. Nasa larawan pa rin ang ugat ng problema. Pakiusap, Master, iligtas mo ang buhay ko. Ayun pala, ang demonyo sa larawan ang may kagagawan. Ang magandang babae sa larawang ito, sumisipsip ng espiritu ng mga kolektor, pinapakain ang sarili. Unti-unting naipon, naging demonyo na. Nakakainis talaga. Nakinig ako sa walang kwentang salita ng mungheng iyon.
Matapang niyang ipinangako sa akin, ang larawan ng magandang babae sa Phoenix Tower. Maaaring panatilihin ang aking karera na umuunlad. Hindi ko inaasahan. Ganito ang kahihinatnan ko. Kung makikita ko ulit siya, sasampalin ko siya ng 2 beses. Saka lang ako makakapagpawala ng galit. Ang monghe. Siya na naman isang walang kwentang tao na mahilig magtago sa dilim. Titingnan ko kung gaano pa siya katagal magtatago. Sige. Napatay ko na ang painting demon. Hindi na ito magdudulot ng pinsala sa mundo. Hindi pa tapos to. Baka may natira pang demonic energy sa'yo. Kailangan mong sampalin ang sarili mo ng 100 beses para matanggal ang demonic energy. Ospital. Sino naman ang malas ngayon? Hello, hello? Ano? Naaksidente si Xiao Yesi. Kumusta? Ano, naaksidente si Xiao Yesi? Kahit gaano kagaling ang kanyang mga mahika, hindi niya mababasa ang aking mga porma sayon. May masamang espiritu na naman kaya? Naku, gising ka na rin sa wakas, Xiao Yezi. Hindi mo alam, nung tumawag sila, natakot talaga ako ng husto. Kahit nung hinahabol ako ni Master para mag-practice, hindi ako ganito kanerbiyos. Ay, maliit lang na sugat to. Wala yan. Tingnan mo, wala namang nangyari. Halos gumaling na ako. Tara, umuwi na tayo. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan pero wala pa rin gumagana. Ang sakit talaga. Ang sakit talaga. Amoy ng dugo. Ano kaya ang ipinahihiwatig nito sa akin? Ang sakit naman. Sinabi ng aking shifu na ako ay isang espiritual na ugat na bumaba sa mundo. Ang aking dugo ay kayang maglunas ng lahat ng uri ng lason. Baka talagang may epekto ito. Hoy Master, anong gamot ang ginamit mo sa pagkakataong ito? Ang galing ng epekto, bigla na lang nawala ang sakit ng tiyan ko. Huwag mong kalimutan kung sino ako. Siyempre, mayroon akong mahiwagang gamot na makakapagpagaling sa'yo. Huwag kang mag-alala, sapat ang gamot. Salamat Master sa iyong pagliligtas sa buhay ko. Siguro ay napakaraming dugo ang nailabas. Naubos ang aking kapangyarihan. Ayos lang, magtiis ka pa ng ilang araw. Magiging maayos din ang lahat. Mahina na siya at dumudugo ang bibig. Pwede na tayong kumilos. Hindi dapat ganito.
Hindi ba't sinabing humina na ang kapangyarihan niya? Sabihin mo, paano mo nalaman na humina ang kapangyarihan ko? Kung hindi mo sasabihin, huwag kang magalit kung maging walang awa ang espada ko. Sasabihin ko, nitong mga nakaraang araw palagi kang kumukuha ng dugo para iligtas ang mga tao. Natural lang na humina ang kapangyarihan mo. Hindi ko lang inasahan na kahit ganito, malakas pa rin ang kapangyarihan mo. Iyon na lang ang alam ko. Kayo pala ang nananakit kay Xiao Yesi. Kaya napilitan akong kumuha ng dugo para iligtas siya. Sabihin mo, sino ba talaga kayo? Ako, hindi ko rin alam. Alam ko lang, isang pari na hindi nagpapakita ng mukha. Siya yon. Mabuti. Ang masamang pari na ito, sa wakas lalabas na siya. May sasabihin pa ako. Sabihin mo, Mas mabuti pang bumalik ka na agad sa mansyon. Tingnan mo na siya. Baka ngayon, nadala na siya. Xiao Yezi. Xiao Ye. Xiao Ye? Mukhang dumating na ang kapalaran ko. Xiao Ye, ayos ka lang ba? Xiao Ye, anong nangyari sa'yo? Lumabas ka sa katawan niya. Ginong Chao Chuan, Ang tagal na nating hindi nagkita. Bunso, anong ginagawa mo rito? Bakit mo sinaktan si Xiao Ye? Nadala ka ba o napilit? Pwede tayong bumalik sa White Cloud Temple at humingi ng tulong kay Master. panggigipit. Masyado mo akong maliitin. Utang na loob. Hiniram ang buhay at swerte. Lahat ng nangyari sa'yo pagbaba mo. Ako ang may kontrol. Bakit mo naiisip na kailangan kong iligtas ng iba? Ikaw pala yung masamang pari na hindi nakikita ang muka, kuya. Hindi ko maintindihan. Noong nasa Bayunguan ako, hindi ako gusto ng iba. Ikaw lang ang laging mabait sa akin. Bakit ngayon gusto mo akong patayin? Siyempre, hindi mo maiintindihan. Sa murang edad mo, natutunan mo na ang daos. Naging master ka. 3 buwang pag-aaral sa labas, at makakabalik ka na para pamunuan ng Bayangguan. Ako ay isang, hindi kilalang tao. Araw-araw akong nagsisikap, hindi kailanman nagpabeya. Libo-libong beses na mas masipag kaysa sayo, pero sa huli, hindi ako umabot sa isang maliit na tulad mo, hindi ako makapagtanggap. Sa huli, pero hindi ako kasing galing ng isang maliit na babaeng tulad mo, hindi ako makapagtanggap. Gusto ko rin maging guwansyo, gusto ko rin igalang ng mga tao, sambahin. Pero bakit ba, walang nakakakilala sa akin? Kaya, kailangan kong maging mas malakas. Gagawin kong kilala ako ng lahat, papatayin kita. Ito ang unang hakbang para sumikat ako. Hindi magtatagal. Yung mga taong humahamak sa akin, hindi ako pinapansin. Kapag narinig lang ang pangalan ko, matatakot na sila, at magmamakaawa sa lupa. Hahaha. Kung ganun, pakawalan mo si Luye. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Wala siyang kinalaman? Paano naging wala? Maaga kang umakyat sa bundok para magsanay, kaya hindi mo alam. Ang pamilya Lo at ang pamilya Joe ay may dugong paghihiganti. 100 taon na ang nakalipas, pinatay ng pamilya Lo ang pamilya Joe, hanggang sa wala nang natira. Ang pamilya Lo at ang pamilya Joe ay may malalim at dugoan na alitan. 100 taon na ang nakalipas. Winasak ng pamilya Lo ang aming angka na Joe. Mula noon, unti-unting nawala. Ang mga miyembro at iilan na lang ang nakaligtas. Dala-dala ang misyon ng paghihiganti. Patuloy akong nangongolekta ng kanilang mga pagnanasa upang palakasin ang aking kapangyarihan. Sayang. Nasira mo ang lahat. Nakaligtas ka ng bahagya. Kaya, sinipsip mo ang pagnanasa ng magkapatid na Lu na mabuhay at yumaman. Gusto ni Davao na maging pinakamagaling. Si Lu Jiandong, gustong yumaman at magkaroon ng malaking pera. Zhou Chuan, ikaw ay nahumaling sa masamang kulto. Wala nang pag-asa sa iyo. Ang aking masamang kulto ay ganap ng umunlad. Walang makakapigil sa akin. Senior, tumigil ka na. Huwag nang magkamali pa. Huli na ang lahat. Mamatay ka na.
Nag-ayos lang ako ng kaunti, nawala na ang lahat ng kapangyarihan mo. Mukhang ikaw na master. Ay ganoon lang pala, pag namatay ka na, ang titulo mong master ay akin na. Sa susunod na taon, sa araw na ito, ay ang araw ng iyong kamatayan. Xiao Bao, kunin mo ang espada. Tingnan natin kung gaano katagal kayo magtitiis. Fu Bao, anong nangyari sa'yo? Huwag kang mag-alala. Ako ay isang master, walang mangyayaring masama. Huwag kang magpakatapang. Sumuko ka na at mamatay. Ang katawan ay may ginintuang liwanag na bumabalot sa aking katawan. Ha ha ha. Hindi ba gusto mong patayin ako? Halika, Zhou Chuan, lumabas ka sa kanyang katawan. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung hindi ko na isaalang-alang ang ating pagkakamag-aral. Lilipulin kita ng tuluyan. kung gayon patayin mo ako. Ito ang katawan ni Luye. Kung patayin mo siya, tayong lahat ay mamamatay. Halika! Ha ha ha! Ang aking sinanay na Chauk si Dafa, kayang sumipsip ng iyong kapangyarihan. Sa oras na yon, mamamatay sa pagkapagod. Fu Bao, bilisan mo, bilisan mo. Ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una ay ako ang papatay sa iyo. Maaari kong bigyan ng pagkakataon si Luye. Ang pangalawa, tayong tatlo ay mamamatay ng magkakasama. Tayong tatlo ay mamamatay ng magkasama. Ha ha ha. Fu Bao, bilisan mo. Huwag ka nang magdalawang isip. Hindi na natin siya pwedeng hayaang manira ng sangkatauhan. Bilisan mo. Xiao Yezi, mamamatay ka. Ayokong mamatay ka. Basta, mamatay sa iyong mga kamay. Sa buhay ko, ay sulit na. Hayaan mo akong maging bayani kahit minsan. Kung papatayin mo siya, Luye, mamamatay. Ito rin ang katawan ni Luye. Hindi kami katulad mo. Takot sa kamatayan at duwag, kahit na kailangang magsakripisyo. Ang aming pamilyang Lu ay hindi. Hahayaan kang magpatuloy sa iyong kasamaan. Xiao Yezi, hindi ka naingatan ng iyong ninuno. Sa daan patungong impyerno, ipagtatanggol kita. Bilisan. Bilis. Langit na ba ito? Ay, anak, kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang katawan mo? Paano ako nabubuhay pa? Nasaan si Luye? Huwag kang mag-alala. Ligtas si Luye. Ngayon kasi, ligtas na siya sa panganib. Magigising na siya sa ilang araw. Si Taoist Chen mula sa Bayon Temple, ipinaabot sa iyo, yung si Zuchuan. Dahil sa masamang pagsasanay, kinain siya ng sarili niyang kapangyarihan at namatay. Ikaw at si Luye, dahil sa inyong kabutihan, hindi kayo dapat mamatay. Pasensya na. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana nasaktan si Luye. Anak, huwag mong sabihin yan. Magkaibigan kayo. Ang magkaibigan, dapat tumayo para sa isa't isa. Kapag may panganib, para sa tama, kaya nating magsakripisyo. Wala kayong kasalanan. Ang may kasalanan ay yung masamang tao. Ang kaibigan ay kailangang tumayo at lumaban kapag ang kasama ay nasa panganib. Para sa katarungan, handang magsakripisyo. Kayong lahat wala kayong kasalanan. Ang may kasalanan ay ang masamang bruho. Pero huwag kang mag-alala, siya ngayon ay kinuha na ng mga daoshi ng Baiyunguan. Tiyak na tatanggap siya ng nararapat na parusa. Salamat sa iyo. At salamat din sa iyong katapangan, na tinalo ang masamang daoshi. Tapos na ang 3 buwan. Matagumpay ko ring nalampasan ang aking kapalaran. Sa ilang araw, babalik na ako sa Bayunguan upang mana sa posisyon ng pinuno ng templo. Ang hirap kayong iwan. Kung gayon, ikaw, manatili ka na sa amin. Libre ang pagkain at tirahan. Walang limit ang baon mo bawat buwan. Kailangan ako ng templo. Mamimiss ko kayo. Miss na miss ka rin ni Lola. Fubao ha.
Kailangan ba talagang bumalik ka sa templo? Mas maganda kung dito ka na lang tumira sa amin. Kailangan kong bumalik para pamunuan ang templo. Malaki ang responsibilidad ko. Hindi ko ito matatanggi. Pero okay lang. Kapag naayos ko na ang lahat, bababa ulit ako para magsanay. Sige, usapan na iyan. Dapat dito ka talaga tumira sa amin. Oo. May tuturing na tayong magkaibigan sa hirap at ginhawa. Huwag na nating pag-usapan ang malungkot na bagay. Basta tandaan mo, kapag may problema ka, tawagan mo lang ako, ayos na yon. Salamat sa inyo sa pag-aalaga ninyo sa akin nitong mga nakaraang araw. Nakalkula ko na magkikita pa tayo sa hindi magtatagal. Paalam!